Nasa hardin ang lahat ng pangangailangan ng babae at lalaki. Dito, may malinis na tubig silang maiinom, mga hayop na maaalagaan, at masasarap na pagkaing makakain. Masaya sa lugar na ito. Sobrang dami ang pwedeng gawin. Pero ang pinakapaborito nila ay tuwing gabi dahil sa oras na ito ay sinasamahan sila ng mabuting hari. Gabi-gabi ay pinupuntahan sila ng mabuting hari. Gusto niyang masaya silang dalawa at gusto niyang mas makilala pa nila siya. Pero huwag nating kalimutan, nasa tabi-tabi ay nandyan lang ang masamang alagad na pinalaya sa kaharian. Galit siya sa mabuting hari, galit siya sa hardin, at galit siya sa kanilang dalawa. Higit sa lahat, galit na galit siya kung paano mahalin ng hari ang dalawa. Maraming binigay na mabuting bagay ang mabuting hari sa dalawa. Lahat ay pwede nilang gawin sa hardin, maliban sa isang bagay. Lahat ng prutas ay pwede niyong kainin. Pero iyang puno sa gitna ng hardin, hindi niyo pwedeng kainin ang prutas niyan. Bakit po? Kapag kinain niyo yan, kayo ay mamamatay. Dahil iyan ay ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Nang marinig ng masamang alagad ang kanilang pag-uusap, nakaisip siya ng plano. Isang napakasamang plano. Isang araw, habang naglalakad sa hardin ang babae, nilapitan siya ng masamang alagad. Talaga bang sinabi ng hari na pwede niyong kainin ang lahat ng prutas sa hardin? Hindi. Pwede namin kainin lahat ng prutas, maliban sa prutas ng puno doon sa gitna ng hardin. Mamamatay daw kasi kami pag kinain namin yun. Naniwala ka naman sa hari. Hindi ka mamamatay pag kinain mo yan. Ayaw lang niya na matikman niyo yan kasi sobrang sarap ng prutas ng punong yan. Muha ka na. Hindi kita isusumbong. Kumuha nga siya ng prutas at kinain ito. Binigyan din niya ang lalaki at parehas silang kumain. Pagkakain nila nito, nabuksan ang kanilang mga mata at agad-agad ay may nangyaring masama sa kanila. Nalaman nilang may mali silang ginawa, kaya ganun na lang ang takot nila nang marinig nilang padating na ang mabuting hari. Kaya naman, agad-agad silang nagtago. Nasaan kayo? Narinig namin kayo na parating, kaya nagtago kami dahil nahihiya kami. Nahihiya? Bakit? Kinain ba ninyo ang pinagbabawal na prutas? Yung babaeng nilagay mo dito ang nagbigay sa akin ng prutas. Wala akong kasalanan dito. Yung dati mo tagasunod ang nanloko sa akin na kainin nito. Wala akong kasalanan. Dahil sa ginawa mo, isinusumpa kita sa buong buhay mo. Pero darating ang panahon, may isa akong ipapadala para talunin ka at ayusin ng iyong sinira, aking masamang alagad. At dahil sa ginawa ninyo, magiging mahirap na ang buhay nyo. Dumapo na ang kasalanan at kamatayan sa inyo, katulad ng sinabi ko sa inyo. Kinailangang umalis ng dalawa sa hardin at mamuhay na puno ng paghihirap, kung saan may sakit at kamatayan. Natupad na nga ang plano ng masamang alagad, at ito ay ang pinakamalungkot na araw para sa kanilang dalawa at sa mabuting hari na mahal sila. Pero huwag kayong malungkot dahil tulad ng sinabi ng hari, mayroon siyang pangako na balang araw ay may isang darating na mag-aayos ng lahat ng nasira.